Magandang gabi po. At itong pag-usapan po natin, ito po si Dr. Toto Tirador. Ito po ay engineer na, Doctor of Jurisprudence pa. Ang pag-usapan po natin sa ngayon yung masalimuot na naman na isang issue na tumubo dito sa impeachment laban kay Sara Duterte. Ano po yung bang problema? Ang problema po talaga kasi ganito, ang daming mga ideya na lumabas at hinuhusgahan naman ng mga kuno matatalinong tao, kuno magaling sa impeachment, kumo eksperto kuno sa Constitution na mali daw mali. At it so happen pa naman na yung taong may reputasyon na tinatawag na bobo na si Bato de la Rosa ang may pakana. Dito na bisto na siya pala may pakana at inamin naman niya. Ang ginawa niya ay kanya pong magpagawa sa abogado niya ng tinatawag na resolution. Resolution parang pagpapahiwatig. Ibig sabihin sa isang ibig sabihin ng resolution ay pagpapahiwatig. Pagpapahiwatig na kung ano ang damdamin ng isang tao. This time, ang nagpapahiwatig ay ang mga senador. Hindi malayo na ang nangyayari ay maraming na malayo ay maraming hindi malayo na maraming mga senador siyang kasama rito. Hindi lang nagpapabanggit ng pangalan. Ganito po yung ginawa niya. Ang ginawa niya, nagpagawa siya ng sulat, tawagin ko resolution, ibig sabihin pagpapahiwatig ng damdamin ng mga pumirma dyan. Na ang gusto nila mangyari ay i-dismiss na, i-deklara na, i-dismiss na yung impeachment na kaso. Sa anong dahilan? Ang klaro lang sa akin na dahilan sa kinikwento niya ay wala ng panahon. So, dapat ang iyong kinukuha niyang linya ni Attorney or Senator Tol Tolentino na functionally dismissed na. Ang katwiran nila pinakamalaking rason ay wala na pong panahon. Hanggang June 30 na lang ang buhay ng 19th Congress. At ang positioning nila po, which is also pareho din sa position ko, ay hindi na pwedeng mag-crossover o tumawid sa kasunod ng mga bagong senador ang kaso ni Sara. Kasi ayon sa kanila, which is also my opinion, ay tanging 19th Congress lamang o yung mga kasalukuyang senador lamang ang pwedeng maghusga, maglilitis kay Sara Duterte. At siyempre pa, extended opinion ko po ay, ang opinion ko, tanging mga kasapi ng House of Representatives sa ngayon ang pwedeng maglilitis o magtatayo ng mga prosecutor laban kay Sara Duterte. Ang kasunod na opisina, mga bagong halal na mga congressmen ay wala na silang kapangyarihan na makikialam sa trabaho ng nakaraang mga congressmen. Yan po. Itong kay Bato de la Rosa, inamin niya na siya ang nagpagawa ng resolution at the way I look at it, yung tingin ko lang may tinatawag na Escudero 11. Ano ba yung Escudero 11? Ang ibang mga balita at ibang mga opinion ay nagsasabi na si Escudero ay para kay Sara, para makuha niya yung solid vote ng Duterte senator. Sino yon? Si Ivy, si Villar, si Marcolita, si Bungo, si Bato, si Ruben. Ayan, pag makuha niya yung mga solid na mga Duterte senators, ay mananalo na siya ng pagka-Senate President. Pwede. Pwede mangyari na gano'n nga. At saka, yung mga reaction
ni Chis Escudero ay scrap of paper lang daw yung ginawa ni Bato. Well, actually, hindi naman kailangan na sa pamamaraan ng resolution gagawin. Kapag mag-meeting na sila sa 11, 12, o 11 lang kasi walang 12, holiday, ay magmumove na kagad ng motion ng magmumotion kagad na nakikita ko magmumotion dyan si Marcoleta o di kasi Tolentino. Magmumove sila na i-dismiss na ang kaso. Kasi walang oras at wala pang kwenta. Naka-depektibo pa ang verification. Ang sabi ng Constitution ay depektibo kung kailangan verifikado ang reklamo. So kung hindi verifikado ang reklamo, with due respect to you, Attorney Christian Monsod, na dating commissioner ng COMELEC at dating isang gumawa ng Constitution ng Pilipinas, si Senator De Leon, marami pang iba na nagsasabi na pati si Alan Peter Cayetano nagsasabi na obligasyon daw ng Senado na mag-trial. Kapag may pasa na daw ng mababang kapulungan ang isang impeachment complaint, ay obligado na. Wala na daw ibang choice. Wala raw choice ang Senate. So, ibig sabihin, kung walang choice ang Senate, palpak ba yung resolution ni Bato? Na i-dismiss na lang? Ang sagot ko dyan, Salome Matsubara, sabi na Dr. Toto, nag-inhab po kayo. Watching from Tokyo, Japan. Okay. Ngayon, ang sagot ko dyan, nakalimutan nila po. Nakalimutan ni Drilon, nakalimutan ni Alan Peter Cayetano, nakalimutan din ni Christian Monsod. Nakalimutan ng ibang lahat. Mga dean sa College of Law pa, mga profesor pa. Nakalimutan nila lahat. Ayaw kong tawagin sila na TENGA. Kundi, nakalimutan lang nila. Nakalimutan nila yung the power to try as also the power to dismiss. The power to try in a case is also has meaning to say, if you have the power to try, you also have the power not to try. Bakit? Wala ka bang karapatan na ibasura yung kaso na hinahain sa'yo ng impeachment? Pag nakita mo, hindi nakapasa, inutos. Number one, na very clear, ayoko na mag-argumento sa iba. Ang argumento ko lang, isa lang. Inuutos ng Supreme Court, sa ating konstitusyon, na kailangan ang lahat po ng impeachment ay magiging verifikado. Anong ibig sabihin po ng verifikado? Ang ibig sabihin po ng verifikado, binirify ng pumirma. Kailangan ng pumirma dyan ay 1/3, isa sa bawat 3 na mga kasapi ng mababang kapulungan. At kung paano bibiverify, pag ikaw mag-verify, i-verify mo nga, ano ibig sabihin, titingnan mo, alamin mo. Ngayon, paano mo malaman at alamin, ang isang reklamo na impeachment complaint? Walang ibang paraan. Basahin mo ng buong buo. Pagkatapos, intindihin mo lahat-lahat. Pagkatapos, kailangan mong malaman, bawal po kayo mag-aakusa ng mga bagay na hindi mo personal na alam ang katotohanan. Kasi kung hindi mo personal na alam, hearsay ang mangyari. Kaya bawal ang impeachment complaint na kumakarga ng hearsay. So, kung bawal pala, kung mahina pala yung complaint, ang reklamo, ay wala na bang karapatan ang Senado magbasura? Of course, may karapatan. So, umpisa pa lang, di na sinunod. Kaya nga, kung sinasabi ang argumento kasi, kagaya na si Christian Monsod, narinig ko sa kanyang sa interview, kailangan talaga yung obligadong trabaho niya ng Senado kasi kailangan kung sa may kinakasun dapat tanggalin kung sino yung mga traidor sa inang bayan, yung gumagawa ng krimen. Ay nako,
Sigurado ka ba? Nasa lahat ng pagkakataon, Attorney Christian Musod, sigurado ka ba na lahat ng kinakasunod sa impeachment ay may kasalanan? Politika lang yun eh. Sigurado naman ako na ang perma ng bawat isang congressman na umabot sa 215, binayaran sila ng soft projects na 25 billion sa AKAP, 25 billion sa AX, at 100 million sa flood control projects. Yan po, yan. So ngayon, dahil pirmado ba, sunod-sunod lang, susunuran na lang tayo. Ladies and gentlemen, ang mga reklamo na impeachment, kasama kagaya rin po ng ibang mga reklamo niyan, kapag nakitang-kita mo na sa mukha pa lang, ay hearsay na, walang ebidensya, at hindi binasa ng nagreklamo, ay itatapo na yan. Alam nga naman magsayang ng oras, gagastos ang bayan ng milyon-milyon para lang patakbuhin ang hearing. So, ibig sabihin, ang tanong, pwede ba yun? Pwede bang mangyari na wala ng trial? Ulitin ko lang, the power to hold trial is also the same as the power to decide not to hold trial at all. Kasi bakit? Yung mga initial requirements ay hindi natupad. Kagaya ng verification. Ang verification dito sa reklamo ng impeachment laban kay Sara ay nagdeklara ang mga congressmen na hindi nila nabasa. Yun lang, tapos na usapan. Hindi lang oras, kung ako tanongin nyo, hindi lang oras tinitingnan kagaya ka Bato, oras. O, pakinggan natin si Bato. Nabanggit po ba sa inyo yung galing daw po sa opisina ninyo, particularly kay Attorney Joanne yung draft? Dito umamin si Bato na siya nagbuba ng resolution. Pinapaikot niya pirma. May nabanggit po ba sa inyo yung legis staff nyo? Hindi ka muna, pag mapirmahan niyang 13 senador, tapos ng laban. Ayan si Ma'am. Ayan Ma'am. Ayan Ma'am. Kinonfirm na po ni Senator Jingo Yan, dalawang Duterte senator yan, si Amy Marcos, saka si Bato. na meron siyang Nakuha ko. printed na draft copy. Kayo po may Galing yun. Galing sa office ko. kayo po yung nag-initiate. Bakit po? Ano Basahin na lang yung resolution. You will understand everything. Basahin niyo yung resolution. That's very self-explanatory. Kaya magbasa niyo doon kung ano yung sinasabi doon, yun ang saloobin ko. Sir, pwede po bang draft resolution mag-decide dun sa impeachment kahit walang trial? Kahit hindi naman trial? Nakita naman yung anong rason pinaglalagay doon. Basahin niyo yung wiras. Wiras. Nandun lang lahat. Intindihin na lang yun. Nandun yun. Sir, kayo nag-initiate kayo mismo or kinausap niyo po yung mga kasamahan ninyo? Ganun kung petatanungan, konsulta. Tapos may nakuha na po ba kayo kung ilan ng susuporta? Lumaya na pag sizable na yung number na sumuporta. So far po, as we speak, mga ilan na? Nasa draft. Kaya pinababasa ko sa kanila yung draft. Ipafile niyo po. Ipafile niyo po. Ipafile niyo po. Titingnan ko, i-evaluate ko pa. Kasi yung iba, merong namang ibang draft yung iba. Yung iba makasama namin, may mga ibang draft. So, siguro i-incorporate yun kung ano yung magagandang provision doon sa kanilang mga draft para mapaganda yung final version at magiging acceptable sa lahat. O pwedeng makuha ang suporta ng lahat. Ng karamihan. Bali, ilan po pong kasamahan nyo ang may sariling draft? So, nakita ko tatlong draft yun. Hindi ko na masabi kung kanino galing, basta may mga input lang. Pang-apat po yung inyo o pangatlo yung inyo? Una. Sa inyo, original yung inyo, sir. Okay. Tapos, pwede po malaman po. Akala nyo, iwas ako kung saan galingan, ha? Akala nyo? Pero ilan po so far yung nabigyan nyo na? Ng printed copy. Basta yung interesado ko lang na nagtatanong na humingi ng soft copy, bigyan ko. So, yung hindi interesado, wala rin. Alam po ni BP Sara na meron kayong ganung draft? Hindi siguro. Ewan ko lang kung pumutok na ito ngayon, di ba? Mababasa niya yung mga balita na yan. Ewan ko kung nakarating sa kanya, pero sabihin ako personally, mag-report sa kanya, no, that's my own initiative. Hindi galing lang sa akin. Kasi ang pakialam dito. Galing lang sa akin. Possible sir, Monday next week ipa-file? Meron bang gusto mag-input eh.
Kung hindi ngayon, baka next week. Possible ngayong araw din. Hopefully ngayon sana kung natapos na yung mga kuha nila, mga ini-input nila ng mga magagandang laman. Saan confident po kayo na makapag-gather kayo ng support sa police? Whether or not makakuha ako ng suporta ng majority, I am confident that I make a stand as far as this issue is concerned. Sir, ihahin niyo sa, ano niyo sa floor? Yung, ano, yung beso niyo? Once it is submitted, then automatic yan, it will be taken up in the floor. Sasabihin sa ito po kung mabasa niya to, parang imo-correct yun daw. Whatever, may kanya-kanya tayong opinion, no? May kanya-kanya tayong opinion. Pinag-aralan niya, pinag-research siya ng aming legista. Sensory, tanong ko lang, bakit po kailangan niyo pong apidilan yung impeachment trial itself? Hindi po ba kayo confident? Basahin ninyo yung laman. So anyway, ang nais lang, ang very short na message dyan ay sumulat siya ng resolution, ipinabasa niya sa mga kasama niya, at hindi pa naman siya sigurado pala na makukuha niya yung boto ng karamihan. Minimum na boto makuha niya dyan, kailangan 13 senador ang pipirma para masunod, maipasa yung resolution na yan. Pero, maaaring, kung ako tarangin nyo, maaaring ano lang, testing the water lang ginagawa nila. At maaaring pagdating sa pizza 11, magdo-dismiss nila normal. At tapos, sabi ni Vivian Sarimo, mag-people power, ay po, hindi na po naniwala sa people power, Vivian, wala yan. Sawa na po ang tao sa people power. Nag-people power tayo noon, binalahura na ng mga umupo. Ilang beses na mag-people power, panahon ni Erap, nag-people power din, mga umupo, mga corrupt din. O, si Gloria Arroyo. Kaya, ano na lang, yariin na lang natin sa buto natin. Doon kayo sa people power pa. Magtiis na lang tayo, total, binuto naman natin yung mga yan. Pero hindi po ako nawala ng pag-asa na mananalo ako sa petition for declaration of failure of election para sa 2025. Kasi ang katwiran ko, may 17 million na overvotes. So, 17 million na yun na inagrepresenta sa tao, yun hindi nagrepresenta sa boto na ayon kay, mahilig mag-speculate, speculator na si Mr. Erwin Garcia. Na sabi niya, divided by 12 na yung 17 million, ay iyon lang daw yung tao. Mali ka. So, paano mangyari? Sabi, divided by 12. Yung bumoto siya ng big tatlo, bakit 12 ang i-divide mo? Asan ang logic mo, Mr. Erwin Garcia? So anyway, ito ang sabi ko nga, the right to try also includes the right not to try. Kung makita kagad ang reklamo ay wala sa forma, kulang-kulang ebidensya, pwede na kagad yan ibasura ng Senado. Ang resolution ay isang pamamaraan lamang, pero just the same, it also means as trial, the right to trial. They try it whether it is accepted or not. Kung sa trial nila at ma-determine nila, hindi dapat accept the hearing, basura na nila yan. Ganon po yung mangyayari dito. Ibig sabihin, sana maintindihan ninyo, yung pangalawang rason dyan is hindi pwede diktahan ng kung sino man na ang sinabi sa Section 3, Paragraph 4 ng ating Constitution na dapat tatanggapin as trial shall forthwith proceed. Pero ang hindi nyo alam, ang ibig sabihin po ng trial ay kasama rin po dyan yung hindi pag-try. Kasi nakita mo, wala namang wala kwenta, kaso mag-ubos pa tayo ng oras, magbabayad pa tayo. And besides, daming gagawin ng mga importanteng batas, kagaya ng 200 pesos na minimum wage, tataasan. Paano tataasan nyo kung naubos ng oras na sa impeachment? Ganun po yun. 12 o 13 mga importanteng mga batas ay nakabinbin ngayon na dapat tapusin. At hindi nila maibubuto yan sa batas kung pagkaroon ba sila ng impeachment. Kaya, ladies and gentlemen, my strong stand is pwede po ma-dismiss ang impeachment sa pamamagitan ng
resolution. Okay, siguro mag-shoutout na lang ako. So, Ophelia, AP Typhoon, dismayado si Akop. O, walang kwenta si Akop yan. Nakatanggap naman siya ng 150 million eh. Si Luis Tru nakatanggap 150 million. So, Iso Maggubat, alam kasi nila sa Senado na walang sapat na bilang ang pabor sa conviction, kaya waste of time and public money. Of course, tama. That's the practical solution. Kasuhan na lang nila sa ombudsman. Ophelia, AP, Beth Typhoon, dismayado si Akop, DKD. Kung matuloy ang impeachment, lahat ng oras nila ibubuhos na lang dyan ng mga vlogger na iba-iba. Hindi ang oras mag-live. Kasuhan na lang nila si Sara sa korte. Tama, kasuhan na lang sa korte. Mas maganda pa. Cardo sa bukid. Buti pa sa bot, better luck next time. Inana, good. Rodolfo Samson, pag ito di ipi, saan mo pagkausing, you don't deserve the public sympathy. Hindi kita maintindihan po. Pasensya na, Rodolfo, kung ano ibig mo sabihin. Pag-ibig ito. Pag ito pala, DEP, ano EP? Saan mo pakausing nyo doon? Well, ang problema sa inyo, sarado na mata nyo na guilty si Sara. Tandaan nyo po, wala pang ebidensya pinakita. At tandaan nyo rin po, yung ibig pong sabihin ng may registrato sa resibo ay hindi pa siya guilty doon. Nakakatawa, pero hindi pa siya guilty. Kasi bakit? Sikreto nga na pundo eh. Kaya sikreto din ang gagay ng pangalan ng nakatanggap. Diyan na kasimple. Ang importante dyan, mapatunayan nila na pumunta nga sa bulsa ni Sara yung pera. Kung hindi lang patunayan, yung resibo lang na may registratos, hindi po yun sapat para sabihin na ninakaw ni Sara. Sa Liblang Velasco, paano kung magkatotoo, doktor, totoo kung magka-people palpak na naman, doktor. Kung palpak ako, di palpak ko natin. Aminin natin, nagkamali tayo. Huwag problema ba yun? Pero hindi ako naniniwala na magka-people power na. Sawa ng tao sa people power. Tapos, sino pa? Si Bibien, si Luar Kubal. Sino to? Matuser, ikaw yung sumulat na wala na impeachment. Sigurado na, wala na talaga. Yan. Tandaan nyo, siyam lang ang kailangan na senador nakakampi ni Sara para wala ng kwenta ang impeachment. Sinabi ko kanina sa aking vlog na kahit siyam lang ang mag-resolution na ayaw na nila. Sino pa may gana magtuloy ng impeachment? Yung chef, bubuto ng acquitted. Bakit ka magpapatuloy ng trial? Alam mo na acquitted din sa resulta. Diba? Ganun lang po yun. So kaya, mas maganda pa dito, ibig ubusin ang oras natin, ipasa nyo na lang ang batas na magdagdag ng 200 sahod sa mga minimum wage earners. Ganun na lang, mas maganda pa. So, diyan na tayo at magandang gabi po. Bayan.